Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Don. 21 taong gulang. Nag-aaral sa pribadong paaralan sa kurso na Criminology. Third year ako nun. Isa akong average na mag-aaral, Sir Seth, hindi masyado mataas ang aking marka. Tamang-tama lamang po na nakakapasa sa bawat subject. Nagsimula ito nung may 3 akong nakilalang kaibigan. Sina Ding, Alex at Bernard. Hindi nila totoong pangalan. Si Bernard ay matalino at hindi po siya mahiyain. Magaling din itong umintindi ng English. Si Ding naman ay magaling sa mga gadget. Si Alex ay magaling sa mga quiz. Masipag mag-aral. Ayaw niyang mababa ang kanyang makuha sa quiz o exam. Kasi binibigyan po niya ng importansya yon. Ako naman, magaling din po ako. Palagi naman pong passing score yung nakukuha ko. Minsan, nakakachamba, high score. Medyo magaling din po akong magmemorya ng mga sentences. Ako din ang inaasahan nilang magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa proyekto. Kung anong dapat unang gawin, pati na po yata sa pagpili kung saan kami kakain o gagala. Siguro naisipan o naobserbahan nila na kaya kong magdesisyon ng tama at sigurado. Ito din siguro yung nagiging rason kung minsan nababaliwala ang opinyon ni Alex. Gawa ng tuwing magbibigay siya ng opinyon niya ay sasapaw si Bernard. Tatanungin muna daw ako kung saan gustong kumain o ang anong unang gagawin sa proyekto namin. Basta ganon. Hanggang sa tuwing papalapit po yung araw ng exam namin, palaging may nangyaring kamalasan sa buhay ko. Katulad ng hapon, habang nagdadrive ako ng motor ay biglang may malaking bubuyog na papunta mismo sa mata ko. Parang sinadya nitong lumapit at kagatin yung mata ko noon. At sa pag-iwas ko po nito ay nakagat niya po yung kanang bahagi ng mismong kiliran ng mata ko na ito. Nagmadali akong i-drive ang motor ko at napaiyak ako sa sobrang sakit ng kagat na yon. Naiwan pa po yung mukhang sinulid na tusok ng bubuyog sa kiliran ng mata ko. Binunot ko po ito. Sakit, Sir Seth. Sabi ko, exam ko pa naman bukas. Paano ako makakapag-exam nito? Magpaganon pa man ay pinilit ko pa rin na mag-aral. Nakatulog ako ng maaga nun. Sabi ko pa sana pagising ko, wala nang maga sa mukha ko. Nagising ako 8:00 ng umaga. 10:00 ang exam. Pagtingin ko sa salamin ay nakita ko yung mukha ko na magang makanon. Mukhang bukol papunta sa baba na mamula-mula na para bang pagtatawanan kapag makita ka ng ibang tao. Pinilit ko pa rin mag-exam. Pumunta ako ng paaralan na nakamask at may bandage po yung tagilirang bahagi ng mata ko. Pagkapasok ko ay tinawag ako ni Bernard. Sinabi na doon na muna umano ako umupo sa tabi nila. Sa kaliwa si Alex, nakatabi ni Bernard. Balikatabi ko si Ding. Napatanong si Ding at Bernard nang makita nila yung mukha ko noon. Si Alex naman ay nakatingin lang sa amin at nakikinig. Paliwanag ko sa kanila na habang nagdadrive ako ay nakagat nga ako ng bubuyog sa mukha. Tumawa naman si Bernard sabay sabing imposibleng sa daan may bubuyog. Meron ng bahay ng bubuyog umano doon sa kung saan ako nagmaneho. Sabi ko sa pagkakaalam ko wala eh. Sakto lang siguro talaga yung paglipad ng bubuyog na yon at lumanding sa kiliran ng mata ko. Sinabihan naman ako ni Ding na palagi mag-iingat nun. Si Alex ay hindi na umiimik pero nakikinig at nakatitig lamang sa amin. Pagkatapos ng aming exam ay umuwi ako kaagad. Pagdating ko sa bahay ay tumawag o nag-video call ang ate ko sa akin at nakitang mukha ko na kulay pula. Sobrang maga talaga, Sir Seth. Pinaliwanag ko naman sa kanya yon. Sabi din ni ate, imposible daw na sa gitna ng daan eh. Sa dinami-dami ng makakasulubong ko, bubuyog pa. Sinabihan niya akong picturean ko daw yung mukha ko at ipapakita sa kaibigan niya manggagamot. Ginawa ko naman ang utos ng ate. Nagpicture ako at pinadala sa kanya. Pinasa naman niya ito sa manggagamot. Natawagin na lamang natin sa pangalang Princess.
Sinabi nito ni Princess na kinulam daw ako. Pinapapunta ako sa bahay nila sa kadahilan ng hindi daw huhupa ang maga ng mukha kung hindi daw ako magagamot. Princess ang tawag sa manggagamot, Sir Seth. May itsura kahit nasa edad 43 taong gulang na. Parang nasa 30 nga yung tindig niya nun eh. Tinawagan ako ni ate. Sabi-sabi na magbihis daw ako at pumunta na nga sa bahay na manggagamot na yon. Dali-dali namang kinuha ko ang susi ko at nagpasama sa girlfriend ko nun. Hindi naman kalayuan ng bahay doon, Sir Seth, nitong si Princess. Pagpasok ko pa lang, lumakas na yung tibok ng puso ko na para bang puputok. Pinaupo kami ni Princess at sabay-sabing, "Kamusta daw ako?" Nagpakilala siya at sabay pakilala sa pinagkukuhanan niya ng lakas o nagbibigay sa kanya ng kung anumang kapangyarihan para magpagaling. Sa Bisaya pa kung tawagin, gahum, pinanggagalingan ng kanyang lakas sa panggagamot. Meron siyang isang bato na may hugis mukha ng ating Diyos Ama. Hindi ito pinagawa. Talagang bato daw na alam mong natural na nagkaroon ng hugis na nakita lamang niya sa lupa. Pangalawa naman ang isang hugis oblong na makinang nayari sa bato na tinatawag nito na libro na nakasulat umano ang 10 kautusan. At ang pangatlo ay ang hugis puso na yari din sa bato. Pagkatapos nito makapagpakilala, nagdasal na ito ng proteksyon. Nagabayan daw siya sa gagawin niya at pagalingin daw ako. Pinagdasal niya rin ako ng personal ko na dasal. Pagkatapos ay sinabi niya ang kakilakilabot na mga salita na binarang daw ako. Ang paggamit daw po ng pagbarang ay sa pamamagitan ng pag-utos sa insekto o bubuyog na sadyain na kagatin ako para pumangit ang mukha ko. Nagagalit at nagsiselos umano ang gumawa nito sa akin. Pagkarinig ko nun, kinabahan ako. Para bang nung una ayaw ko pang maniwala na parang para sa akin baka nagkataon lang. Yung aksidente lang talaga. Tsaka wala talaga akong kakilalang kaaway nun eh. Napatanong pa ako kung sino ba yung gumawa sa akin ito. Sabi niya, kakilala at kaibigan ko daw. Tinanong niya ako kung may kaibigan ba akong naging kaaway ko o nakagalitan. Sabi ko wala naman po. Sabi niya, baka daw may kaibigan akong nasaktan sa pamamagitan ng mga kataga na binitawan ko. Sabi ko wala talaga. Ang sumunod niyang sinabi, kakilala ko daw ito. At sino man umano sa kaibigan ko na magkakasakit bukas, ay siya umano yung gumawa sa akin ng kulam gamit ang insekto. Nagdasal ito habang tinitingnan ang mukha ko noon. Yung dasal niya ay tila hango din sa Biblia. Sabay haplos ng lana na gawa sa dasal. At pagpahid nito, dahan-dahang lumiit ang mukha ko at bumalik sa dati. Nagulat ako noon. Napaisip ako at napaniwala na totoo pala talaga ang kulam. Alam po lahat ni Princess ang sakit sa bawat parte ng katawan ko. Nakakabilib. Sabay sabi pa niya na pinabugbog daw po ang aking katawan ng abay ng taong mangkukulam. At pinupukpok ang leeg ko ng kahoy kaya palagi po itong masakit na akala ko ay sa pagtulog ko lang nasanhi ito. May pasapasa din ako sa mga paa. Dahilan nito ay pagpukpok umano ng mangkukulam sa mga paa ko. Pagkatapos ako magamot ni Princess Sir Seth, parang bumalik sa sigla ang katawan ko. Nawala ang sakit at sa pag-uwi namin, sir, pinabaunan niya ako ng langis at sabay-sabing palaging magdasal para hindi matablan ng anumang kulam o malas gawa ng mga taong galit o may selos sa akin. Sabi pa niya, kung sino man ang kaibigan ko magkakasakit bukas ay siya daw ang may gawa sa akin ito. Umuwi ako ng bahay pagkatapos nun. Kasi paggabi na eh.
Pagkalipas ng Sabado at Linggo, Lunes, pumasok ako. Pagpasok ko sa pintuan ng room, nakita ko sina Deng, Bernard at Alex na nauna nang nakaupo sa mga sariling upuan nila. Nagkwentuhan kami. Nagkatawanan at pagkatapos ng aming klase ay dumiretso kaming gumala sa park. Kumain pa kami noon at nakaupo sa bench. Tumitingin kami sa mga taong dumadaan. Maya-maya nagpaalam na si Alex na uuwi muna sa kanilang boarding house. Naiwan na lamang po kami nila Ding at Bernard. At yun, nagkwentuhan kami. Tinanong ako ni Ding na kamusta na daw yung kagat ng bubuyog sa mata ko. Doon ko naalalang nangyari. Ikinuwento ko sa kanila na nagpunta nga ako sa manggagamot noon at nalaman kong binarang ako sa pamamagitan ng insekto. Ay naman kay Bernard ay naniniwala daw siya doon kasi siya mismo ay may sariling karanasan sa kababalagan. Sinabi ko din kay Bernard na kung sino ang nagkasakit ng Biyernes na kaibigan ko ay siya ang nagkulam. Tinanong ko sila kung nagkasakit ba sila nung Biyernes noon. Sabay tawa na parang pabiro. Sagot naman nila wala umano at hindi. Hindi daw nila magagawa sa akin noon gawa ng takot din daw sila sa Panginoon. Tinanong pa nila ako kung sigurado daw ba ako na ganun ang sinabi ng manggagamot. Dahil kung yun nga, ikinuwento niya sa akin na noong Biyernes umano ay tumawag kay Bernard si Alex na pupuntahan daw siya sa boarding house niya. Masama daw ang pakiramdam nito. Base daw sa boses nung tumawag ito ay parang hirap na hirap. Pagdating ni Bernard sa boarding house niya, para umanong lantang gulay itong si Alex na nakahiga sa kama at hindi makatayo sa lagnat. Sobrang init nito. Sa awa niya dito ay binilhan niya ng gamot ito at tubig na may inom dahil hindi pa ito kumakain at makakilos na maayos. Sabay tanong sa akin na, ibig sabihin, si Alex ang may gawa niyan sa'yo. Yumuko ito at napaisip ako bigla. Sabi ko naman baka hindi siguro, baka nagkataon lang. Ayaw ko rin kasing pag-isipan ng hindi maganda si Alex eh. Kaibigan ko yun eh. Sinabi naman ni Ding na baka nagkataon lang din talaga. Pagbalik ni Alex sa park, sabay kaming tumingin sa kanya. Kinikilatis ko ang katawan nito. Oo nga, sa loob lang ng ilang araw parang pumayat eh. Para hindi makahalata ay inalaw na lamang ni Bernard kami na pumasok na lamang sa paaralan para pumasok sa next schedule ng aming klase. Hanggang natapos ng klase, Sir Seth, nakauwi na ako sa bahay pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Bernard. Hanggang sa pagtulog, habang pumipikit ako, nakikita ko ang imahe ni Alex na, ayun, nag-umaga na lang, hindi na ako nakatulog pa. Tuwing ipipikit ko yung mga mata ko, Sir Seth, nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Kahit sa panaginip, naroroon siya. Pumasok pa rin ako kahit walang sapat na tulog. Medyo nangihina ako. Parang galing ako sa workout sa sobrang sakit ng katawan ko eh. Hanggang sa nag-isang linggo akong walang maayos na tulog. Paulit-ulit ang nangyari na dati excited akong pumasok ay napalitan ng pagod at pagkatamad mag-aral. Hanggang sa nagkikita pa rin kami nila Alex, Sir Seth. Pero alam ko sa loob ko na siya talaga yung may kasalanan eh. Malakas yung kutob ko eh. Tuwing nagkikita kami, nararamdaman ko po yung, alam mo yung hindi mo mapaliwanag. Parang may ginagawang hindi maganda. Bukod pa dun, kapag kami lang dalawa, umiiwas yan tuwing magkakasalubong kami na para bang nag-i-enjoy siyang makita akong mataranta. Tiniis ko yun. Isa pa rin yung aming circle ng barkada. Pero habang tumatagal nakakaramdam ako ng takot sa kanya sa hindi ko mapaliwanag na dahilan. Sa kabila ng lahat, naging maayos pa rin yung marka ko sa eskwela. Si Alex, nagsisimula ng hindi gumanda yung mga score niya sa exam. At kapag nangyayari, Sir Seth, na
Mas mataas ang score ko sa kanya. Tuwing nagdadrive ako ng motor, laging may sumasalubong sa akin na bubuyog. Bumabangga sa mukha ko para hindi ako makapagmaneho ng maayos. Minsan parang may buhangin na papasok sa mata ko. Dalawang mata ko habang nagmamaneho. Na para bang ang malas-malas ko tuwing may exam. Kapag magpapark naman ako ng motor sa bahay namin, bigla na lang akong matutumba. Meron pang napatukod ako ng kamay ko tapos naipit talaga yung ugat ko sa kaliwang kamay, Sir Seth. Pinahilot ko lang at nilagyan ng bandage na parang nabali lang, gawa ng namamaga. Pumapasok pa rin ako sa kabila ng sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa buhay ko noon. Nung umayos na yung kamay ko, natumba na naman ako, Sir Seth. Yung kanang kamay ko naman yung naitukod ko. At timing na kinabukasan exam noon. Hindi ako makahawak ng maayos sa ballpen. Sumasakit ito pag ginagalaw. Pero pinipilit ko pa rin mag-exam. Kahit hindi ako marunong gumamit ng kaliwa. Sige lang, sulat lang. Mangyak-ngyak kong tiniis ang sakit ng mga kamay ko para lang makapag-exam noon. Tumitingin sa akin yung mga kaklase ko. Lalong-lalo na si Alex, na para bang nasa isip nito bakit kahit anong gawin niya nakakapag-exam pa rin ako noon. 3 beses nagkaroon ng ganong problema ang kaliwa kong kamay. At nung huli nga yung kanang kamay naman. Hindi ako nagpapigil. Pumapasok pa rin ako at nag-aaral noon. Nakita ito ng guro ko sabay sabing bakit palagi nalang nalilisa yung kamay ko. Parang linggo-linggo ata. Sabi ko natumba ako sa motor Sabi pa nga ni ma'am ipa-blessing ko daw yung motor na yon. Baka may sa pagkademonyo umano. At baka sa susunod na magkita kami baka kaliwang pa ako naman daw yung mabali. Alam niyo pagkasabi ni ma'am nun, Sir Seth, isa lang ang tumawa sa klase. Sabi pa nito, baka magkototoo daw yung sinabi ni ma'am na susunod yung kaliwang pa ako. Yun ay walang iba kundi si Alex. Napatingin ako dito at para bang pinagmumukha niya sa akin na gagawin niya yun sa susunod. Nainis ako at lumayo na lamang. Hindi na ako kumibo pa. Nilakasan ko ang aking pananampalataya sa Panginoon. Araw-araw akong nagdadasal noon. Nagdaan ng ilang linggo. Nag-post po ako ng Facebook quotes sa mga traidor na akala mo kaibigan pero ang tingin pala sa'yo kalaban. Nag-post din si Alex, Sir Seth, nang parabang tinutukoy nito na mahina at madamdamin ako. Basta, nagkasagutan kami noon sa mga post sa Facebook. Doon ko napansin na sumasagot siya sa mga post ko, Sir Seth. Nagpo-post din siya ng ganon. Kaya mas malakas ang kutob ko noon. O lumakas ang kutob ko na may kinalaman talaga itong si Alex sa mga nangyari sa akin Hanggang sa meron pa akong nabasa sa sinabi niya. Uuwi daw siya sa kanila. Para bang may gagawing hindi maganda. Dapat daw katakutan ng pag-uwi niya na yon. Malapit ng exam noon. Final exam. Kinaumagahan nito ay ayaw kong pumunta sa bahay namin dahil nasa bahay ng GF ko ako natulog. Nagpumilit ang nobya ko na umuwi kami sa amin. Siya yung nag-drive ng motor, Sir Seth. Ako ang nasa likod. Naka-hoodie ako at nakasombrero. At nakayuko nun. Nang malapit na kami sa bahay, ay biglang may malaking bubuyog ang sumalubong sa nagmamaneho kong nobya. At sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, ako pa rin ang nakagat ng bubuyog na yon. Sa labi pa. Napasigaw ako sa sakit na mismong pagdating namin sa bahay ay humahagulgul ako ng iyak noon. Pinilit kong kunin ang nakatusok sa nguso ko na galing sa puwet ng bubuyog na yon. Paulit-ulit akong nagtatanong kung ano bang naging kasalanan ko. Bakit may gumagawa sa akin ng ganon? Sa araw ng exam ay lumaki ang labi ko, papuntang ilong.
8:00 ng umaga. Bale, 1:00 pa po yung exam namin noon. Sabi ko baka hindi ako makaka-exam kasi, ay nga, magang-maga Sir Seth eh. Hindi din ako makapag-concentrate noon. Doon tumawag ang ate ko na magpagamot daw ulit ako kay Princess. Baka kagagawan na naman daw ito ng kaibigan ko. Tinawagan ko si Princess noon. Sumagot naman ito at sabi niya, kawawa daw ako. Salbahe daw yung kaklase ko. At ayaw daw akong pakunin ng exam noon. Sabi pa niya batang-bata pa lamang umano pero magaling namang kulam. Pinagpa-practicean daw ako noon. Sa tulong ni Princess ay bumaba ang lagnat ko at lumiit bigla ang pamamaga ng nguso ko. Nakatulog ako at nagdesisyon ako na ipakita lalo kay Alex ang determinasyon ko sa pag-aaral. Nag-exam ako ng nakamask noon. Napatulala si Alex ng dahil bakit ako gumaling, di ba? Pagkatapos ng exam ay dumiretso ako kay Princess. Nagpagamot. Ginamot ako ni Princess sa pamamagitan ulit ng dasal. Pinapasok niya sa katawan niya si Alex. Pinagalitan. Bakit kinulam niya ako at bakit ano ang rason niya para gawin ito sa akin? Sabi naman ni Alex, naiinggit daw sa akin ito. Ako daw yung kaklose na mga kaibigan namin. At para bang nababaliwala siya. Naiinggit din daw siya dahil maganda ang nakukuha kong mga marka kahit hindi ako masyadong pala-aral. Para bang easy-go-lucky umano ko sa eskwelahan. Walang problema. Pinagalitan ito ni Princess. Pinaliwanag niya na alam ba umano ni Alex kung anong mangyayari dito sa ginagawa niyang pangkukulam. Na mahuhulog ang kaluluwa nito sa impyerno. Lalo na sa ginagawa niyang pagkulam sa mga taong walang kalaban-laban. Kung alam ba umano ng mga magulang ni Alex ang ginagawa niya. Kung hindi daw kukunin ni Alex lahat ng kulam na binigay sa akin, maibabalik daw ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagmakaawa si Alex na hindi na daw siya uulit. Kukunin umano nito lahat ng malas na nilagay niya sa akin noon. Magmula nang nangyari ito, hindi na pumasok sa eskwelahan si Alex. At tuwing makasalubong kami ay umiiwas po ito. Doon ako naniwala na may kulam at posibleng ang dahilan ng kamalasan sa buhay ay kagagawan ng mga taong halang ang bituka at walang konsensya na mambarang at manakit dahil lamang sa inggit at galit. Magsilbi sanang aral ang aking karanasan sa makakapakinig nito na palagi tayong manampalataya at anumang masamang gawain na hindi matatalo ang kabaitan at katarungan. Huwag magpatalo sa mga taong binenta ang kaluluwa sa demonyo para makapanakit ng kapwa-tao. Palaging magdasal. Binago po nito ang aking ugali, Sir Seth. Naging dahilan ito para mapalapit ako sa Panginoon. Araw-araw akong nagdadasal hanggang sa pagkain, pagtulog, paggising. Graduating na rin po ako, Sir Seth. At masaya akong naibahagi ang aking karanasan. Maraming salamat po.